Isang mapagpalang umaga pong muli sa inyong lahat mga kapatid. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan po natin ang umaga sa pagbubulay-bulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ngayong umaga po, ang pagbubulay-bulayan natin ay may pamagat na The Spiritual Laws of Multiplication. Ang ating pong batayang talata ay matatagpuan sa Gawa, chapter 5, verses 12b to 14. Ganito po ang sinasabi. Sa portiko ni Solomon, nagtitipon ang mga mananampalataya, ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya. Kahit na humahanga ang mga ito sa kanila, samantala parami ng parami ang mga lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Noong mga nagdaang araw po,
natalakay din po dito sa Grab Food for the Soul ang the spiritual laws of addition, spiritual laws of subtraction, at spiritual laws of division. Ngayon naman po ang ating tatalakayin ay ang spiritual laws of multiplication. Mga kapatid, ano nga po ba ang mas malaki? 10 plus 10 o 10 times 10? Bago tayo magbulay-bulay, ay kaunting mathematics po muna tayo. Ang 10 plus 10 ay hindi ba't equal lamang sa 20, ngunit ang 10 times 10 o 10 multiplied by 10 ay equal sa 100. At kung atin pong titingnan o ikukumpara ang 20 sa 100, kung bibigyan po kayo ng aguinaldo o baon sa eskwela noong bata pa po kayo, ay hindi po ba't mas gusto nyong makatanggap ng 100 kaysa sa 20 pesos lamang? Bakit po ba natin ito tinatalakay? Mag-aaral po ba tayo ng statistics, algebra, trigonometry, o calculus? Huwag po kayong mag-alala at hindi po mga kapatid. Kung tayo po noong pagkabata natin o kahit hanggang sa panahon ngayon ay mas gusto po natin ng 10 multiplied by 10 kaysa sa 10 plus 10, ay ganoon din po ang kagustuhan ng ating Panginoon na ating pananampalataya at pagpupuri para sa Kanya. Dahil po dyan, ay mayroon po tayong 3 bagay na pagtutuunan ng pansin sa kung ano po ba ang dapat na ating ginagamitan ng multiplication bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Ang una po, multiply your participation in the amazing works of Christ. Kung ang bawat tagasunod ni Kristo ay magkakaroon ng hangarin na paramihin ang kabutihan sa pamamagitan ng mabubuting gawa, magkakaroon ito ng exponential effects sa buhay ng mga tao. Kasi once na makita sa inyo ang magagandang effect ng mga ginagawa mo, gagayahin ng maraming tao, lalong higit ng pamilya mo. Katulad po sa ating IDJ o Yemilip Discipleship Journey, kung ang lahat ng makakatapos ng IDJ ay isi-share din ang kanilang mga natututunan, sa iba ay dadami po ng dadami ang makakaalam ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Kung sisimulan po natin sa ating mga sarili ang paggawa at pakikisama sa mga gawa ng Panginoon, ay makikita ng ating kapwa ang epekto ng mga ito sa ating buhay. Ang mga tagasunod ni Kristo ay hindi tinawag upang maging observer lamang. Iba po yung nag-o-observe lang sa gumagawa para sa Panginoon. Ano po yung word na observer? Titingin ka lang. Tinitingnan mo lang yung kilos ng mga manggagawa. Tinitingnan mo lang kung paano kumanta yung PNP at tinitingnan mo lang yung bawat galaw ng mga tao. Tinawag tayo ng Diyos to multiply the amazing works of God. Sa lahat nga po ng ating mga ginagawa para sa Panginoon ay may karampatang kabutihan ang ibibigay sa atin sa ating buhay bilang Kanyang mga mananampalataya. Ang kailangan lamang po natin ay maging isang masugid na tagasunod at mananampalataya ng ating Panginoon. Multiply your participation in the amazing works of Christ. Ang pangalawa po, multiply your effort in testifying to the works of Christ.
Ang pinag-uusapan po dito ay yung paggawa para sa Panginoon. Gawa mo na ipinapagawa sa iyo ng Diyos, hindi lang ikaw ang may gusto. Ang paglaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo ay nagaganap sa aktibong pakikilahok ng mga tagasunod ni Kristo sa witnessing ministry ng Universal Church. Halimbawa po, ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kahit malayo sa atin, pwede na natin ma-share ang good news sa pamamagitan ng internet o social media. Kahit sa video call o sa message man, we can share. Pwede nyo din po i-share itong ating Grab Food for the Soul. Ang nakakalungkot minsan na isipin ay ito. Bakit kapag masamang balita ay napakabilis kumalat? Sa social media, tulad po ng FB, YouTube, TikTok, at iba pa kung alin pa yung mga hindi magagandang balita o hindi magagandang panuurin o mga katawa-tawang video ang siya pang nagbabiral o madaming nanonood. Samantalang yung mga video na tungkol sa pagpapalaganap ng mabuting salita ng Diyos ay kakaunti nga lamang po ang views. Dahil dyan, kailangan natin mag-double effort na paramihin pa ang ating pakikibahagi sa pagpapatuo tungkol sa mga gawa ng ating Panginoon. Gamitin nga po natin ang mga instrumento, pinagkaloob ng ating Panginoon sa ating henerasyon ngayon, para sa pagpapalawak ng kanyang mga salita at mabuting balita. Hindi po lumalago ang halaman kung walang nagdidilig. Hindi lumalaki ang baka kung walang mag-aalaga. Gayon din naman po ay hindi lalaganap ang salita ng ating Panginoon kung walang magbibigay nito sa ating mga kapwa. O wala o kakaunti ang magbibigay ng kanilang mga karanasan ng kabutihan ng atin nga pong Panginoon. Hindi ba ang daming ginawa ng Diyos sa buhay natin? Testify it. I-testify po natin sa iba ang lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung ginawa natin. Kaya nga meron testimony, the works of the Lord, yung ginawa na maganda ng Panginoon para sa buhay mo. Multiply your effort in testifying to the works of Christ. At ang panghuli po, yung pangatlo, multiply your effort in winning souls for Christ. Paano po? Go out to your comfort zone in bringing people near to God. Kahit hindi po natin siya madala sa church, ang importante ay nasharean mo siya ng Word of God. At higit sa lahat, ay naipag-pray kahit na nasaang lugar pa siya. Sa paglalapit ng kaluluwa ng tao sa Diyos, hindi nabatayan ang wika, lahi, lipi, pinagmulan, kasarian o estado sa pamumuhay. Hindi po ba't bago tayo makatanggap ng mas malaking baon noong tayo'y mga estudyante? O di kaya naman po'y makatanggap ng promotion sa trabaho o sa ating kumpanya, ay kailangan nating ipakita ang ating masugid na dedikasyon o effort sa ating ginagawa. Ganoon din po ang nais ng Panginoon na ating gawin para makapagpalaganap ng kanyang mga salita. Nais ng ating Panginoon na pag-igihan natin at mahalin ang ating pananampalataya upang makita at makuha natin ang mga puso't isipan ng ating ibang mga kapwa na hindi pa nga po nakakakilala sa ating Panginoong
at tagapagligtas. Di ba nga po, the more, the merrier. Inaanyayahan po tayo ng Diyos na maging bahagi sa paglalapit ng mga tao. Anuman ang kanyang kulay, lahi, wika o kasarian, sapagkat ang Diyos ay para sa lahat. Huwag po tayo mamili ng sishera ng Word of God. Huwag din po tayo mahiya. Marami sa ating ang nahihiyang magbahagi ng salita ng Diyos. Do it for the glory of God. Kung mayroon mang magpupunyagi upang dumami ng dumami ang mga inililigtas ng Diyos, ito'y walang iba kundi tayo na nakakakilala kay Kristo. Kung mayroon mang doble ang pagsisikap na maihayag ang kaluwalhatian ni Kristo, ito'y walang iba kundi tayong mga tagasunod ni Kristo. So ang una po, multiplier participation in the amazing works of Christ. Pangalawa, multiplier effort in testifying to the works of Christ. At pangatlo, multiplier effort in winning souls for Christ. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa umagang ito sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkalo mo po sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat din po sa lahat ng mga blessings na ipinagkakalo mo po sa amin sa araw-araw. Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng mga estudyante na papasok sa kanilang mga paaralan. Gabayan mo po sila, bigyan mo po sila ng talino upang magawa nila ang kanilang mga gagawin sa eskwelahan. Dalangin din po namin ang kanilang kaligtasan sa pagpunta at pag-uwi galing sa paaralan. Dinadalangin din po namin ang lahat ng mga magsisipagtrabaho, Panginoon. Ingatan mo rin po sila at gabayan sa kanilang pagtatrabaho. Panginoon, dinadalangin din po namin ang lahat ng mga may karamdaman. Ipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay at pagkalooban ng kagalingan. Gamitin mo pong kasangkapan ang lahat ng mga gamot at doktor na tumitingin sa kanila. Dalangin din po namin ang aming mga magulang at kapatid na mag-i-stay sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Tulungan mo po sila na magampanan at magawa ang lahat ng mga gawain sa bahay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa isang mabiyayang pagbubulay-bulay ngayong umaga. Salamat po sa pagsama sa akin sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. A friendly reminder lamang po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. To God be all the glory. Paalam.